Hello po mga farmers, ito na po yung ikalawang araw nung inisprehan ko ng pamatay damo. At kung makikita niyo, sunog na po ang damo. Tapos kung kayo po ay curious kung anong nangyayari pag na-isprehan siya, yung halaman kagaya nitong talong, ito po mga farmers nangyayari. Bali sunog din. Pero hindi po yun mamamatay, hindi po yung kagaya ng glyphosate na pag tinamaan nyo ng talong, automatic diretso na pong hanggang ugat yung pagkamatay niya. Hello po mga farmers, isang magandang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa Muntikon Channel. At for today's video mga farmers, ay pasilip po sa inyo yung aking talong na Calyx Type 1. 1 month, isang buwan na po ito. Ito pong nauna. Ito po nauna, 1 month na po ito. Kasi doon po sa may part na dulo, medyo na-late po yun. At kung kayo po ay aking taga-subaybay at nakita nyo po yung previous na video ko, ito po yung aking binaras cutter mga ka-farmers. At kung makikita nyo, dami na po ulit na tumubong damo. At ngayon i-sprayhan natin yan ng herbicide. Ang gagamitin po natin ngayon mga farmers ay contact herbicide po. Ano po ba yung contact herbicide? Dalawang klase po kasi ang herbicide po. Meron pong systemic at meron pong contact. Kapag po contact, halimbawa po tinamaan itong dahon ng talong dito sa part na to, ito lang po yung masusunog. Ganun po yung contact, hindi po siya dumidiretso hanggang ugat. Unlike po na systemic, siya po ay pumapasok sa sistema ng halaman. At pag tumama po siya sa dahon, didiretso na po yan sa katawan ng halaman, diretso agad hanggang siya po ay mamatay. At kung may mali po ako nasabi, comment down lang po kayo. Kung may nais po kayong idagdag tungkol po sa difference ng contact at systemic na herbicide. At medyo manipis pa nga yung damo, gaya nito mga farmers, kaya kasarapan ito na isprehan. At luckily mga farmers, medyo sumanag yung araw. Ayan, kahit medyo kulimlim, medyo minit ng kaunti, kaya agad natin, samantalahin agad natin, spray agad tayo ng contact herbicide. At after that po mga farmers, magagamas naman po tayo ng puno ng ating talungan para po walang pamugaran ng mga insekto po. At mga ka-farmers, kung kayo po ay bago lang dito sa Muntikon Channel, don't forget to like, share, and subscribe. At hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga future uploads ko po tungkol po dito sa pagtatanim ko ng gulay. So sa pag-spray ko mga farmers, gagamitin ko tong aking bagong bili na sprayer. Ito po ay nabili ko lang sa Shopee. Yan po yung brand. Search nyo na lang po mga farmers kung gusto nyo pong bumili. Bali ito mga farmers ay hanggang 20 liters. Yan, 20 liters po yan. Kaya maganda po itong sprayer na ito. At the same time po mga farmers, ang ganda po ng kanyang yung pinaka ano po niya, ang sakbit. Good quality po mga farmers, matibay na matibay. So sa pag-spray natin mga farmers, share ko lang itong gagamitin natin. Dead shock po ng wasp. Ang active ingredient po niya mga farmers ay glufosinate ammonium. Ito po yung herbicide na contact. At kung ano lang po yung tamaan niya, yun lang po mamamatay. Yan po yung ingredient ng mga farmers. Glufosinate ammonium 150 gram per liter. Ito po yung pinakamurang glufosinate ammonium na mabibili online, Shopee or Lazada. At first time ko lang po ito gagamitin mga farmers, dahil ang ginagamit ko po palagi ay yung pong interline ng UPL
Napakabisa rin po noon, kaso medyo may kamahalan. At doble po yung composition niya ng glufosinate ammonium. 280 gram per liter po yun. Unlike po dito na 150 gram per liter lang. Pero subukan natin ito mga farmers kung okay ba ito mga farmers. Search nyo na lang po sa Shopee o sa Lazada kung nais nyo pong bumili. Ayan po mga farmers. Hindi po ako nagbebenta. Lagi po ako sa online bumibili, Shopee or Lazada. Dahil ano po, convenient, di-deliver na lang. At makakatipid ka kasi mas mura sa Shopee o sa Lazada. Lalo na kung may mga vouchers ka po. So sa pagtimpla ko mga farmers, ito yung gagamitin ko. Takalan. 60 ml lang po yung lagay ko. Dahil nga manipis pa naman yung damo. Pero nakalagay doon sa product description 160 ml. Pero subukan muna natin yung manipis na timpla. Para tayo ay makatipid. Siyempre mga farmers laging gusto makatipid. Ayan. Bali ano po siya, kulay blue po siya na malapot. Ayan po mga farmers. Yun, 60 ml. Hindi na pala ako maghahalo ng ano, ng 2100 o ng ammonium sulfate dahil wala pa akong ganun. Pero maganda rin maghalo ng mga farmers pampabilis ng sunog. Ito na lang muna yung gamitin ko, manipis naman yung damo. Mga farmers, ano nga pala, naisip ko 20 liters nga pala itong sprayer ko. Kaya ang ginawa ko na lang na ginawa kong timpla, dinagdagan ko mga farmers, ginawa ko siyang isa't kalahati, bali ano yun, 90 ml. Ginawa ko 90 ml yung templada, baka naman hindi tumalab pag sobrang tabang. Ito nga pala ang sprayer ko ay malaki. Ito nga pala ay 20 liters. Ayan po. So ayun mga farmers, start na po tayo ng pag-spray natin. At ano lang, hinaan lang natin yung sprayer. Ayan. Tutok lang natin mga farmers. Basta wag lang natin patamaan yung dahon. Contact herbicide naman ito kaya safe. Ito yung napakahirap patayin, aligbangon. After 2 days, makikita natin kung effective talaga ito. Dahil didilaw na yung damo kung talagang patay. O minsan, isang araw lang.
next day. Hello po mga farmers, matapos lamang ang isang araw ay ganito na po ang itsura ng inisprayan natin ng damo, pamatay damo. Nag-ano nga pala ako mga farmers, naggagamas ako ng puno at the same time pruning na rin ng mga pangit na dahon. Ayan po mga farmers, oh, dilaw na agad. Papakita ko lang sa inyo bukas yung padalawang araw nito. Bali ngayon pa isang araw nyo pa lang, pero kita na agad ang resulta. 90 ml po ang templado dito, at tapos nagtesting ako doon sa dulo. 60 ml lang yung ginawa ko. Tingnan natin kung pareho yung epekto nya. Tomorrow. Hello po mga farmers, ito na po yung ikalawang araw nung inisprayan ko ng pamatay damo. At kung makikita niyo, sunog na po ang damo. Ito po yung ating talong. Bali, nag-uutay na ako maggamas mga farmers. Ito nga, naka-ano na ako dito, tsaka doon sa bandang dulo. Tapos, kung kayo po ay curious kung anong nangyayari pag na-sprayan siya, yung halaman, kagaya nitong talong, ito po mga farmers nangyayari. Bali, sunog din, pero hindi po yun mamamatay. Hindi po yan kagaya ng glyphosate na pag tinamaan nyo ng talong, automatic diretso na pong hanggang ugat yung pagkamatay niya. Pero ito pong pamatay naman na tong contact lang, hindi po, hanggang dyan na lang po yan. Bali, ang mangyayari dyan ka farmers, malalagas itong dahon, tapos sisulo yung bagong dahon. Ganyan po ang mangyayari dyan. Hindi po ito diretso ugat ang pagkamatay. Kung ano lang po yung tama niya, ganun po yung mga contact na herbicide. At dito nga 90 ml yung takal ko mga farmers. At doon sa may bandang dulo, nagtry ako doon ng 60 ml lang. Ayan, may buko na yung ating talong. Ito, naku, may borer. Ito, may borer agad. Kaya pag ganito nag-start na siya magbulaklak, dapat ma-maintenance na natin ang pang shoot and fruit borer. Dahil sayang yung kanyang mga bulaklak pag hindi nagtuloy yung mga bunga. Ayan mga farmers, pakita ko sa inyo yung bandang dulo. Yun yung hindi ko na yun yung tinimplahan ko ng 60 ml lang. Ayan po, ito nyo, pag tinamaan siya, sunog din. Pero buhay po yan, don't worry po. Ito mga farmers, dulo. Okay din mga farmers, patay din. Ayan o, sunog din siya o. Dito, ano lang ang timpla ko dito, 60 ml lang. At dyan nga pala, wala na akong hinalo. Hindi na ako naghalo ng 2100 o ng ammonium sulfate. Diretso na po yung herbicide. At kung makikita nyo, ay sunog din yung mga damo. Ibig sabihin, kahit 60 ml lang yung timpla, okay na. Kaso nga lang, itong damo dito sobrang nipis pa, kaya siguro ganun. Pero pagka makapal na yung damo, much better na medyo lakasan niya yung timpla para talagang sure ball. Ayan po mga farmers, malinis na yung talong natin. Kulang na nga lang sa gamas. Tapos itong cultivate, pinag-iisipan ko pa, dahil napakayabo na ng lupa. Mayabo na po ang lupa dito. Siguro kahit hindi na ito yung cultivate, makakagalaw na lang ayos yung mga ugat. So hanggang dito na lang po mga farmers. At kung bago lang kayo sa aking munting channel, don't forget to like, share, and subscribe. Pakihit na rin po ng notification bell para po lagi po kayong updated sa mga video na aking lalabas tungkol po dito sa aking mga tanim na gulay. At yan nga mga ka-farmers, ako ay nagtutulos doon sa sitaw dahil medyo malago na siya. So hanggang dito na lang po. Ingat po tayong lahat. God bless us all.